Good evening, everyone. Gandang gabi po. Happy Wednesday. Hello po. Good evening, good evening. So, let's start the ball rolling. It's 8 o'clock, Wednesday. Welcome to our Zoom prayer gathering. And we'll have a special prayer gathering tonight for we will specifically pray and fast for some people now who really need prayers na talaga naman na kumbaga as a family, as a church, we just want to show our support to them, you know. All right, so for tonight, we have Kuya Jairus as our team captain. Siya ang ating facilitator and devotional leader. Pero mag-good evening muna tayo sa lahat, Jai. Good evening muna sa inyo, Rachel and Jai. Ate Giselle, good evening. Ate Allison, good evening sa'yo. Kuya Jurel, good evening. Ate Liana, good evening. Ate Malin, good evening. Kuya Justin, good evening. Ate Bing, good evening. Ate Eileen, good evening. And who else? Yun. And okay, Jai, I'll turn it over to you. Let's start with prayer request and praise Opo. report. Pero I'll help you, ako magsusulat doon sa para dire-diretso yung tanungan nyo. Okay? Sige po. Okay Pero po. mamaya, Salamat po. kung gusto mo, ikaw ang mag-share ng ano mo para mas may control ka. Opo. Okay, Docs? Connect lang po ako sa isa kong account. Gawin kitang co-host. Ayan. Good evening, Aling Josie. Tita Josie, good evening. Good evening, Kuya Vince and Ate Mai. Good evening, Tita Pepot. Ayan, rename natin si Tita Peps. Ayan. Okay, okay. So, we have Kuya Vince and Ate Mai. Si Giselle. We have Allison, Jurel, Liana, Justin. Who else? Good evening, Angeli. Angeli. Aileen. Good evening, Aileen. And yeah, sila yung ating mga listening mode. And then the rest, ang active, si Rachel, Pepot Malen, Vilma, Josie, Faith, and Sai. Okay. So, let's go. Ayan. Sabi ni Addison, good evening po. Sabi ni Kuya Vincent, Ate Mai, good evening po. Sabi naman ni Angeli, good evening po. And magandang gabi po sa lahat, sabi ni Tita Bing. Okay, take it away, Kuya Jai. Good evening po sa lahat. Pasensya na po, hindi po ako masyadong kasing lively ng ibang mga nagpa-facilitate. Umpisahan po natin kay Tita Fepot. Any prayer request or praise report? Narinig ba tayo ni Tita Fepot? Tita Peps, naririnig niyo kami. Good evening po. Good evening po. Praise po. Protection po ng mga anak ko. Prayer request po. Yung coming mission ni Hazel na protection na makarating sila doon ng safe at makabalik dito. At saka bukas po meron akong check-up sa primary na sana po'y magamot na yung aking ubo na 1 month na almost. At protection din kay Jelly at saka kay Faith at sa kanilang mga babies. Yun po. Thank you. At si Pastor din, pinagpipray ko parati yung kanyang tuhod. Ay, salamat po. Thank you po. Kaya pala lumalakas ako, Tita Peps. Thank you, thank you. Who wants to go next? Sister Rachel, any prayer requests or praise report? Praise report ko po, praise the Lord because na-survive po namin yung survey week namin last week. So I praise the Lord. Um, on our part sa department po namin, very smooth and then
I got like a validation. Alam ko from the Lord yun. Na sinabi ng surveyor na that we're doing good when it comes to yung work namin. So, praise the Lord for that. Ang prayer request ko naman po is, safety for everyone, especially yung mga students, yung mga nagtatrabaho sa labas, yung not work. Though kahit working from home ka, we need safety pa rin. So, safety for everyone. And then, sa everyday, from Monday to Sunday, even at church, very safe tayo. So, yun po yung prayer ko. Amen. Good evening, PQ. Good evening, Aldrin and Jasmine. Welcome, welcome. Go ahead, Jai. Who wants to go next? Kuya Jorel, nandyan ka ba? Listening mode siya. Ang Listening mo siya. pwede mong tawagin si Ate Malen, si Mami Josie, Faith and Sai, and Aldrin and Jasmine. Ang tita B. uh, Kay ano po, Tita Vilma, nanay, may first support prayer request ka ba? Magandang gabi po sa lahat. Yun. Naging Tita Vilma muna ako Tita ng lahat, tita nila, kaya yung sabi ko, Tita Vilma, kasi yung tawag nila sa iyo. Ah, praise report. Papasalamat kay Lord na sa pag-iingat at laging may proteksyon at sa mga blessing na mga dumarating lalo na sa ating lahat. Prayer request, pag-iingat sa lahat ng mga Lapilnas family at sa mga bata, sa mga elder, lalo na ako nung last Saturday, nadulas po ako sa parking namin dito. Hmm. Buti hindi po na ano yung ulo ko. Nabaldog po yung ulo ko pero okay naman po. Hindi naman ako nagsukat na hilo. Nagkasugat nga lang po yung dalawang siko ko. Yun lang po. Salamat po. Basahin po muna natin sabi ni Ate Eileen. Good evening po. Praise report. Praise the Lord for a successful Alab night last Friday. Prayer requests. Peace for everything that's going on in the world right now, especially po sa nangyari today. Mhm. Um, Sabi naman po ni Ate Giselle, good evening po. Praise report po. Praise the Lord for His faithfulness sa Alab Ministry. Nag-enjoy po ang lahat sa beach. At praise God din po at fully recovered na po ako sa sakit. Prayer request naman po, guidance po sa work and also safety po sa ating lahat. Yun lang po. Thank you po. At sabi naman ni Ate Angeli, praise report. Na-ultrasound na po ako this Monday. Praise the Lord, okay naman po yung baby. Lumalaki naman po and on track po pero I have a low-lying placenta that could potentially become placenta previa. Parang may kay Mabi po noon. Prayer request mag-move up po yung placenta ko by 24 weeks para walang complications. Also, mag-stop na ang bleeding ko kasi mas frequent na lately and nakaka-anxious po talaga kasi. Mhm. Tawagin po natin si Sister Malen, any prayer requests and praise report. Oh, good evening po. Evening. Tito Vilma, my friend. Sister Vilma, sorry for your accident. I hope you're better. Masakit yun. So that's my prayer. You get healed better po, Sister V. Salamat po, Tita Malen. See you on you po. Sunday. Get better. Thank you po. At saka po, prayer request, syempre for the health of our elderly in the church. Kasama na rin po yung aking tatay. Amen. Tapos, medyo matigas po ang ulo. Pagdasal na rin natin sumunod. On the whatever medical requirements we have to, that has to happen for him. Sana ho makinig. Mhm. And pray, and what is my praise ko po is this that I'm able to join the prayer group. I think that's my praise for God. Thank you. Tita Malen, pumasa na ba yung anak nyo? O may result na ba o wala pa?
September 22 po. I will Opo. at good or bad, you will know. Amen. Amen. Pastor failure, sabi mo nga doon sa message niyo, Pastor, circumstances do not defy us according to Pastor Sunday. So, whatever that is, I will share it to this group. Yes. And we will celebrate kapag okay na lahat. Amen. Thank you. Thank you for asking po. Salamat. Salamat po. Go ahead, Jai. Taga Jai, good Thank evening you. muna tayo kay sino ba yun? Wala si Ate Darren na yun. And Ate Janet and Pastor Bert. Ayan. Go ahead, Jai. Let's call on Pastor Bert. Good evening, Pastor Bert. Ay, magandang gabi po. Diba? Any prayer request, praise report po. Prayer request. Do you have any prayer requests? Ano na lang siguro yung safety ng mga bata. Protection. At ganun din sa iglesia, no? And I hope in every family, yun ang natin, prayer natin. Maging sa panahon nito, talagang napakaraming mga nangyayari. Lalong-lalo na sa mga school, no? Yung protection ng mga bata. Siguro yun po, yung mga anak natin, yung mga nagda-drive na malalayo, kagaya ni Wedge at ni James. Everyday, nagda-drive po sila. So yun po, yung aking prayer request, protection and safety sa ating mga anak at sa ating buong pamilya. Thank you po, Pastor Bert. Good evening, Kuya Vince, Ate Mai. Sabi po nila, good evening po. Praise report, thank God sa protection at provision niya sa atin sa araw-araw. Prayer request, good health para sa lahat at kagalingan sa lahat mo ng may sakit. Also, God's favor in our workplace. Thank you po. Good evening, Liana. Sabi niya, good evening, everyone. Praise report po for successful Alab night. Nakakatuwa po ang fellowship. Thankful po for safety and protection for all of us. Thankful po na I feel that I belong na po sa work. Prayer request po for the wife and 2 kids ni Charlie Kirk. I was crying thinking of his babies and how will his wife cope for everything that is happening. Safety and protection for our fam and the whole church fam. Good health din po for everyone. Nakakalungkot po, no? Pero we'll talk more about that sa devotion portion. Let's call on Lola Fe, the beautiful Lola Fe. Good evening, Lola Fe. Kuya Manny, good evening. Hello, good morning dito Good sa morning. Good morning. lahat. Ay, hindi pala, morning pala, 11 past 11. I praise the Lord dahil sa our God is very faithful. He provides for our needs, He protects us. And a friend of my grandson had an accident na nabali ang kanyang femur. Nabalian yung left leg niya and then he became unconscious. Pero we prayed for him. Kahit na nandito ako sa Pinas, nandyan siya dyan with his family. Really, God is so powerful and merciful. You know, hindi siya matagal na naging unconscious. Pero tinitake care pa rin siya. And we see God's mercy talaga. And so I thank the Lord for being so faithful. Nothing is hard for him to do, and he is willing to really do the best to do what we need, give what we need, and heal our sicknesses and answers our prayers. I praise the Lord for that. Ano po name? Ano po name niya? Hello? Ano po name niya, Lola Fe? Pangalan niya si John San Andres po. John San Andres. Sige po. Yeah, nasa ICU pa rin po siya. Pero really God has, biro mo, pastor, nabali ang kanyang femur, yung biggest bone in the leg. And he's only something like 25, maybe 25 years old.
tall boy, parang higante, pero mabait na lalaki. Oo. Mhm. Only boy. Dalawa sila. And yun po ang request ko and testimony as well. Thank you, thank you. Thank you po, Lola Faye. You're Um, welcome. Thank you rin. let's call on Mama Josie. Excuse muna daw si Tita Josie. Apa? Oo, sige po. Tawagin naman natin Hindi, si... okay na ako. Okay na ako. Apa? Sabi ko na nga ba. Okay na. Dumating na si Jurel. Reliever, Okay na. dumating na yung reliever. Opo, dadating lang nagatid kay kanina. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil siya ay mabuti. Salamat po. Sa protection sa araw-araw, sa provision sa ating lahat. At yung isa pinagpapasalamat namin pasintabi po sa mga naghahapon. Nadumi na po si Jazael kasi ilang araw po siyang hindi nadudumi. Amen. Kahapon, dumumi na po siya tsaka ngayon. Salamat sa ating Panginoon. Siyempre, gaalala po kami. At ang prayer request po namin, yung kagalingan ng mga may karamdaman, lalo na po si Pastor Sunday, si Daddy, at lahat ng mga may karamdaman. At yung kay Jazael din, yung may rashes kasi po siya sa mukha. Sana po gumaling na po doon sa inilalagay naming gamot. At salamat din po doon sa katagumpayan ng mga prayer request natin. Dati prayer request, ngayon na po, praise report na po. Nagpapasalamat po ako. At nagpapasalamat po kaming lahat. Tayong lahat. Yun lang po. Amen. Thank you po. Tawagin naman natin si Ate Faith and Kuya Cyrus. Po, praise report po ay po yung protection po ni Lord sa atin. Ako po nakatulog kagabi po yung pinakamahaba kong tulog so far, naka 5 hours po. So hindi po yung prayer request ko na makatulog na po ako ng maayos. Hindi ko po alam parang may something sa ang hirap po ako makatulog starting last Thursday, last week po. Mga 2 hours, 1.5 hours lang po ako nakakatulog magdamag. So, kaya medyo worried po ako dun sa effect kay baby, ganyan. 3 weeks na po. So, isip ko po bukas pumunta sa doktor para magpatingin po if ever hindi po siya humina, ganyan. So, pareho po kami ni Jelly. So, yun po, pasama po sa prayers. Tsaka, yun din pong yung anniversary, nalalapit po nating anniversary sa church. Tsaka, yun din po yung mga prayer request po na iba, yung protection po sa atin. Ganon din po yung comfort dun sa mga family po ng mga naiwan, ng mga recent po na incident. Nakakalungkot po talaga. So, yun lang po. Thank you po. Thank you, Ate Faith. Let's call Kuya Aldrin and Ate Jazz. Evening po. Praise report po is nagpapasalamat po kami kay Lord sa protection and thank you po dahil magaling na po si Allison and si Aldrin okay na rin po siya. Medyo nahawa siya ng slight. And thank you din po kay Lord kasi ginamit si Pastor Bert at Sister Elby na ipasok ng trabaho si Jeannie. So tomorrow po is starting niya ng training. And thank you rin po kay Lord dahil sa protection na binibigay niya po sa ating lahat ng pang-araw-araw po. And so far po, okay naman po lahat. And prayer request lang po is maaprobahan na po ng supervisor namin. Yung boss ng supervisor po namin, yung aking in 2 weeks na 6.5 po para maging okay na po para mawala na po ako sa 4 hours. Mailagay na ako. Pero nagpapasalamat pa rin po ako kay Lord kasi dahil wala pong substitute na dumarating. So, the whole week po, 6.5 po ako. So, maraming salamat po kay Lord dahil kahit na nahihirapan akong gumising sa umaga,
Pero isa big blessing po na si Lord is laging nandiyan talaga na lahat ng mga provision po ibinibigay po niya. Prayer request po is yun po, sa lahat po na ipagpe-pray po natin, lahat po ng nangailangan ng kagalingan at ng protection din po. Yun lang po. Thank you. Amen. Thank you. Kuya Jurel, any prayer support, prayer request? Listening ata siya, Jai. Oh, kala ko Jurel L. Jurel Diana. Jurel listening pala. Sino po si Jess? Good evening Ah, sa inyo. Pastor Bong pala. Hindi ko napalitan yung pangalan ko sa trabaho ko ito. Good evening sa inyo lahat. Bong pala. Opo. Praise report. I thank God sa protection niya sa pang-araw-araw, sa kalakasan sa bawat isa sa amin, for keeping us safe, traveling mercies, ganoon. And may kwan ako last Wednesday, may medical check-up ako. I thank God na sabi ng doktor, my health is improving. So, praise God for that. So, ayun. Ang prayer request ko, healing sa mga kasama natin sa kanilang karamdaman, bigyan ng kalakasan at protection sa araw-araw. Ganun din sa pamilya ko. Then also sa trabaho ko, for wisdom, God's guidance, tsaka favor ba. Hopefully matapos ko yung project ko on time. Ayun lang ang kwan ko. Amen. Request ko po. Salamat. Thank you, Pastor Bong. Ate Janet na lang ang last. Tita Janet, good evening. Any prayer request, praise report? Magandang gabi po sa lahat. Praise report, yung patuloy po na pag-iingat ng Panginoon, nararanasan po natin yan. Thank you so much sa Lord. Prayer request po yung may interview po si General para makakuha siya ng work on-site sa loob ng campus. God willing, sana mabigyan po siya ng opportunity na makapagtrabaho sa loob ng campus. Yun lamang po, marami pong salamat. Amen. Thank you, Sister Janet. I think natawag na po lahat, Pastor. Yes. Opo. Teka lang po, share ko po yung aking screen. Sige. Pinalitan ko na rin dyan yung mga prayer leaders para Opo, salamat po. hindi ka nang dumiretso sa Lang po. Please bear with me. Habang naayos mo yan, Jai, basahin ko lang dito. Opo. Sabi ni Tita Peps, si Sir Vilma, thank God okay ka basta ingatan ng hips. Ingat sa paggalaw. Ayan, sabi naman ni Ate Darren, good evening po, praise report. Praise God po sa daily protection at provision ng Panginoon sa atin. Praise God din po sa good fellowship last Sunday at sa dagdag na taon sa buhay ni PJ. Praise God din po for a spirit-led worship experience ng Sunday. Salamat. Prayer request, guidance at protection sa mga bata sa school, araw-araw at sa lahat na rin po. Salamat, Ate Darren. Right, Jai. Okay. Magandang gabi po sa ating lahat. Nalangin po muna tayo. Panginoon naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagtitipon-tipon na ito ngayong gabi. Hinihiling po namin na buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isip. Bigyan mo po kami ng kalakasan, hindi lamang para marinig ang iyong mga salita, kundi para ipamuhay din po. Turuan mo po kami na to stand up for the truth, even when it's unpopular, at ipaalala mo sa amin na ikaw ay palaging nasa amin when the world pushes back. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Dumako na po tayo sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Ang akin pong devotion topic for today is about speaking the truth in a world that condemns you. To be honest, yung mga nangyari today, yesterday, bago po man nangyari, na-prepare ko na to kasi I literally based this off as a continuation dun sa um, teachings sa word nung Sunday, to just emphasize it more. Pero parang yung mga events, lined up dun sa sinasabi ng Diyos sa atin. We live in a world, sorry po, teka lang po. Nag-echo yung boses ko dito sa bahay. We live in a world where ang pagsasabi ng totoo can get you criticized, tawag nila canceled, condemned. Minsan, mas, wait lang po. Sorry po. Sorry po, nag-echo kasi yung boses ko. It's okay. Pero walang echo sa amin, Jai. Hindi, dito po may kasama po kasi ako na malakas yung speaker. Okay. Baka pwede po yun. Ayun. Nasaan na ba ako? Ayun. Minsan mas safe po kasi na parang just stay quiet, go with the flow, kasi ayaw natin ng conflict. But as believers, we're not called to silence or neutrality. We are called to be salt and light, even when the world prefers darkness. Sabi sa scripture na binasa nung linggo, hindi ko na po babasahin ng buo kasi nabasa na natin, pwede nating panoorin muli. And I encourage you to na bisitahin yung YouTube channel natin para pakinggan muli yung message. So isa-summarize ko na lang po. We read about Stephen, first Christian martyr. Stephen stood before the council and boldly declared the truth about sin and about Jesus as Lord. Hindi siya nag-sugarcoat or hindi niya sinoften yung message to save himself. At anong nangyari? Instead of repentance, the people around him grew furious. Tinakpan nila yung mga tenga nila, they rushed at him, and even worse, they stoned him to death. Yet in that moment, sa gitna ng rejection at violence, he looked up at nakita niya yung langit na bumukas. Nakita niya si Jesus, hindi nakaupo, but standing at the right hand of God. It's as if Jesus himself was giving Stephen a standing ovation for his courage. And remember the first words of Jesus in John 15:18. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. Kung tunay tayong sumusunod kay Jesus Christ, we should not expect applause. We should expect opposition. The truth today, Stephen's story is not just history. Ito po yung nangyayari pa rin sa hanggang ngayon. Meron akong 3 examples. Dapat isa lang eh. Pero kasi po, may nangyari today. So, for example, in the Philippines, we got some brave politicians. For example, si Mayor Vico Soto. He spoke up against corruption in flood control projects. Money meant to save lives was being stolen. He told the truth instead of being fully celebrated. He was attacked and criticized. Because the truth always threatens those who profit from lies. Dito naman sa US, for example, yung nangyari po kanina, si Charlie Kirk, he faced opposition for speaking openly about faith, morality, and culture. Whether or not we agree with every detail of what they say, the principle is the same as Stephen's. When you bring God's truth into the public square, the world will push you back.
And for example din yung sa Nepal, yung mga thousands filling the streets in protest against corruption and government failure. Ordinary men and women are risking safety, comfort, reputation simply because they don't want to remain silent. Ito yung mga modern day reminders sa atin na when the truth is spoken, it shakes people. It makes some repent, pero yung iba, they resist violently. Anong ibig sabihin nito para sa atin? Number one, truth always provokes a reaction. Some will repent, others will resist, but no one stays neutral when confronted with the truth. Number two, neutrality is complicity. Sabi po sa Revelation 3:16, it warns us that God despises lukewarm faith. Sabi dito, so because you are lukewarm, neither hot nor cold, I'm about to spit you out of my mouth. To stay silent in the face of lies is the same as siding with them. Number three, God honors courage. The world condemns Stephen, pero ang langit applauded him. The world may criticize or cancel us, but God himself stands for those who stand for him. Let me pause and ask you this, brothers and sisters. Have you ever been in a situation where speaking the truth cost you something? Maybe a friendship, respect, your comfort, and how did you handle it? Any volunteers? Yeah. Guy? Let's call on, ako na po magtatawag para mabilis. Let's call on Tita Janet. Tita Janet. Totoo po yan, especially if you are the first one who will going to introduce something that is very new, especially in faith. I just remember when I was 14 years old, I was the very first one who just really go against. It's not go against because I have learned the truth. And it's the truth that would always set the people free. So when I learned to know that the Bible is the Word of God, start ko na po yung basahin. Talagang may mga moments na the Lord is just speaking into my heart. Hindi mo naman maitatago yan. Makikita nila talaga kung ano na yung nangyayari sa'yo. And my mom tried to question my faith. And doon sa loob ng bahay, sila mismo yung nagsasabi, mali yung pananampalataya mo, na brainwash ka kasi you're still very young. But then I held on to that because I really experienced kumbaga, I really experienced the presence of God sa pagbabasa, sa pagpapray. And God is true to His word na sinabi niya na believe you and your household will be saved. It's not easy. It's not an easy walk of faith. Uh, Mahirap kasi bata kumbaga yung nanay, tatay mo, mga kapatid mo, they go against you. Pero tama yung sinabi ni Brother Jairus, it is God who is backing up on you. And through the years, I have seen how God had really blessed and prospered that trust in me kasi lahat na yung mga kapatid ko. And even my dad, I believe in his last breath. He is now with the Lord. So God is God is the very God is the bedrock of our salvation, of my salvation, and I believe as we stand up for Him, the Lord and His angels will backing us up in this journey. So yun lamang po. Marami pong salamat. Thank you, Sister Janet. Let's call on Kuya Adrian at Jasmine. Hello, good evening. Good evening. Yung i-share ko, maraming beses ko nang na-share. Yun nga kasi yung pinakamatinding talagang I took a stand nung college ako dito. I was a newborn again Christian, so I was on fire talaga in serving the church. And then, sa klase namin dito
it was a debate class. So, yung magde-debate kami about pro-abortion tsaka anti-abortion. So, the whole class, siguro we were more than 30 students. Ako lang yung anti-abortion. Sila lahat pro. So, talagang ang hirap nun kasi lahat galit galit sa akin. Lahat ng classmate ko galit sa akin. So, ang hirap lang kasi lahat sila may binabatong tanong. Meron dyan yung paano kung na-rape, um, paano kung hindi niya, bata pa, ganun, nag-aaral pa. So, ang daming mahihirap na tanong, pero I stood my ground and I prayed to God na natulungan ako, nabigyan ako ng wisdom. Kasi nga, we know as Christians that pag nag-start na yung baby sa womb, it's already life. There's already heartbeat, and also God already has a plan for that baby. So, ayun, it was tough. I lost a lot of friends and a lot of tawag dito, yung mga kakampi, wala talagang kakampi, as in I was the only one in class. Pero I praise the Lord kasi I passed that class with flying colors, as in 4.0 ako doon sa klase na yun, because I wasn't there to impress my teacher, pero he was very impressed, and I give all that God the glory because of that. And yung mga classmates ko, ayun, hindi ko na sila maalala kung sino sila. So, thank you. Thank you, Kuya Aldrin. Tawagin naman po natin si um, Ate Rachel. Ako personally, wala naman akong tawag doon, history ng ganon. Since, praise the Lord, dahil yun nga, Christian school kami from elementary to high school. And then, though parang Catholic school ako nung college. Pero, I think hindi pa uso yung parang, ba't di ka nagro-rosary, ganon, di ka nagsa-sign of the cross? Kasi Our Lady of Fatima ako, di ba? So, yun. But I want to share lang yung parang personal experience ko. When it comes to like sharing yung mga word of God through the social media. Kasi na-share ko na rin yata to one time. May isa kong co-workmate before na nagtanong sa akin na na ano daw bang version yung ginagamit ko to read my Bible para daw mas maintindihan ko yung Bible. And then kahapon, nung nagpunta naman ako dun sa parang therapy studio, dun sa facial ko, sabi nung may-ari, alam mo, nai-inspire ako kapag nagpo-post ka ng mga word of God, na-encourage ako. So, I think yun naman yung gusto kong ma-share na parang wag tayong mahiya. Kahit yung mga simple verses na nabasa mo today or nabasa mo sa devotion mo, wag kang mahiyang i-share yun kasi hindi mo alam kung ano yung mararating nun ng mga puso't mga buhay on a daily basis. So, yun yung sa akin. Thank you, Ate Rachel. Ate Faith, Kuya Cyrus. Let's go, Ate Faith. Siguro yung naisip ko ngayon, yung nandun ako sa UPLB, ganyan. Siyempre, pag magdi-disciple ka, hindi naman lahat, or mag-share ka, hindi naman lahat ng tao yung response sa'yo. So, may one time, meron akong parang discipleship group noon, tapos magkakaibigan sila. Tapos yung topic namin noon ay, yun yung isang topic na ayaw nilang pag-usapan. Siyempre, hindi naman din mo pwedeng piliin kung ano yung pinifix ng Bible, di ba? Hindi naman sa chapter na yung gusto mo lang. So, nung sinare ko yun, the following week, hindi na sila umattend na. So, parang namatay yung discipleship group. So, yun. Pero, afterwards naman na I was able to get in touch with them, nung mas matatanda na, ganyan, mga professional na sila, ganon. So, yung iba naging Kristiyano, yung iba, hindi pa rin sila nung time na yun. Hindi ko na lang alam ngayon. So,
yun, so parang na-realize ko dun nga na despite yung outcome na yun, importante pa rin talaga na ibahagi mo kung ano talaga yung sinasabi ni Lord. Kasi yun talaga yung essence ng pagdi-disciple yung you teach them how to follow God, how to walk with God. Pero yun nga, iba-iba yung mga magiging reaction. I think may one time din na activity kami sa UPLB. May Bible distribution nun eh. Ako kasi in charge dun sa event na yon for freshmen. Tapos may sa organization kasi sa UPLB no na mga atheist talaga sila. So parang kinwestiyon yung activity na yon. Tapos ayun, nadyaryo ko. Tapos pero naramdaman ko rin yung protection ni Lord noon kasi it turned out yung advisor nung atheist na organization noon, office mate ko, kasama ko sa division. So basically parang pinagtanggol ako and explain yung side ko. So parang niretract naman nila yung statement nila sa akin. So yun yung mga, yun lang yung naalala ko na na-experience ko for, speaking the truth, tsaka yung, kung ginawa mo lang yung pinapagawa ni Lord sa'yo. Yun po. Thank you, Ate Faith. Let's go on to Tita Josie, Mama. Ako naman po, may share ko lang yung nung una kaming naging Kristiyano. Kasi ang unang naging Kristiyano sa amin ang nanay ko. Tapos sumunod na lang kami. Nung naging Kristiyano siya, syempre nalaman ng mga kamag-anak niya na Kristiyano siya. Tapos, syempre pagka Kristiyano tayo, hindi naman tayo ligtas sa mga hindi naman bed of roses kapag naging Kristiyano tayo. Minsan nga mas marami pang problema kapag naging Kristiyano tayo dahil dito tayo sinusubukan kung gaano katatag tayo sa ating pananampalataya. Biglang nagkasakit ang nanay ko. Sabi ng mga kamag-anak ko, ayan, sabi niya ganyan. Ang tiyang nati kasi nagbago-bago ng religion. Kaya ayan, tuloy nagkasakit. Sabi niya ganyan. Pero dahil kahit na ginaganon kami, hindi po kami natinag sa nagiging Christian namin at hanggang ngayon nagpapatuloy pa po kami sa pagiging Christian namin. Kahit maraming silang sinasabi sa amin, hindi po namin pinakinggan yun at nanatili kami sa ating Panginoon. Yan lang po ang masishare ko. Thank you po, Mama. Punta na po tayo kay Nanay. Tita Vilma, Nanay. Good evening po. Sa akin naman po yung about sa money, meron po akong best friend sa Pilipinas na since high school, best friend ko po siya, classmate ko. So, nito pong bago ako magpunta dito sa Amerika, nangailangan po siya ng pera kasi ipambibili daw po niya ng gamot na ano. Siyempre ako naman bilang kaibigan niya, best friend niya, kahit na wala naman akong work or ano dahil pinapadalan lang din kami ng tatay ng mga anak ko. Inano ko siya, tinulungan ko siya. Pero that time, siyempre, kailangan ko din. Binigyan ko siya ng ano na kailangan ganung date, balik mo sa akin kasi kailangan ko din yun, ipangbabayad ko rin yun, ipambibili ko rin yun ng mga kailangan ng mga anak ko. Nangako siya sa akin. Pero nung tinatawagan ko na siya kasi hindi na siya nag-text, hindi siya nagpaparamdam. Tapos one time, bigla siyang nag-text, sabi niya, sira daw yung phone niya, hindi makareceive ng call. Pero nakakapag-chat siya sa akin. Sabi ko, kasi kailangan ko yung perang pinahiram ko sa'yo. Pero nung siya pa yung galit sa akin. Pero sabi ko sa kanya, kahit na magalit ka sa akin, hindi ako magagalit sa'yo dahil alam ko naman na kinailangan mo rin yun. Pero sana,
kung ano yung napag-usapan natin, ano mo sa akin. Pero that time hindi rin niya nabayaran sa akin. So inano ko na lang kay Lord na siguro wala siya talagang maibayad. Pero hindi naman ako nagbago sa kanya. Ganun pa rin yung kung ano yung pagiging magkaibigan namin, di ko binago yon. Pero yung para maulit pa yung ano, hindi ko na yun inulit sa kanya nung time na nanghihiram na naman siya uli. Kasi nawawalan, mawawalan na lalo ako ng yung respeto, gano'n, ganyan. Yun lang po. Thank you. Thank you po, Nanay, sa pag-share. Let's go to Tita Malen. Oh, ako, I don't want to die by getting shot at o kaya stoned to death. Ayaw ko nun. So, no, seriously, Opo. I can't be like Stephen, okay? No, I mean, I understand we're studying the Bible. That's why I'm here, because I really want to study the Bible. No, I don't know much about it. Pero sa akin ho kasi, just like what, who was that who said earlier? Was it Jerel? Jerel, it's so hard to pronounce all your names. Yung pamilya ni Tita Josie at saka ni Tita Vilma. Hanggang ngayon, di ko pa memorize sa mga pangalan. Anyway, it starts with a J, I think. Oh, no, Rachel. No, that was Rachel who said that. Sa akin ho kasi, I live my life in a way, with the belief that Jesus represents love. So if I could, with all the might, of God's grace in my life, I will show my faith to how Jesus would like me to do it, with love, kindness, compassion, understanding, and patience. Hanggat kaya ho. Hanggat kaya, I'm also human. So with all the might from the Lord Jesus Christ, that's how I'm going to stand for him. So either people take it or they don't take it. We can't please everybody in this life. Kanya-kanya ho talaga yan. But, when we stand, we stand. And that's how I believe I should live a life for the Lord. Yun hong mga, yun lang ho. You can't avoid criticisms, anything you do. You do kindness, you be criticized. You do bad things, you get criticized. That's life. Jesus did not promise us, as sabi nga ni Sister Josie, it's not a better process. It's even harder. But it is what it is. Thank you very much po, Yun Tita po Malen. ang akin po ma-share. Thank you po, Tita Malen. Let's go to Pastor Bert. Hello, good evening po. Evening. Good evening. Have you ever been in a situation where speaking the truth costs you something? Yeah. Opo. Ever since. Siguro nung tayo magbuhat na ma-born again o maging follower ni Jesus, tayo pong lahat siguro nakaranas ng ganito. Siguro sa akin po yung sa pangangaral, no? There are many times during the days na pag nangangaral ako sa bus, sa mga street, sa palengke, Crusade. sa mga crusade. Minsan mayroong mga tao na umihiyaw, may mga taong nambabato ng kamatis, mayroong binabato ako ng mga bote, mayroon naman kapag nangangaral ako, yung mga kasama ko nagtatago sila, parang iniiwan ako. Nagpa-pray. Pray ka. Nagpe-pray daw sila, pinagpe-pray ako. Well, I stand the truth, no? Hindi ko yun ano yung tinatawag doon. I don't water down the word of God o yung hindi ko ano ito. Ano ba yung water down sa Tagalog? Ganun. Speak the truth. Yeah. Yun, basta I stand on the truth, You hindi never ko quoted, ano, you never quoted. hindi compromise, no? Maging sa I remember nung namatay yung lola ko, pinagsalita ako sa
living, ano ba yun? Living or yung memorial service. Pagkatapos ko nangaral, pinagalitan ako ng mga uncle ko. Sabi nila, pinag-pray mo yung mga tao. Sabi nga gano'n, si lola mo, hindi mo pinag-pray. So, there are a lot of times na iba-ibang scenario na truly, once you speak the truth, stand for the truth, there are always people who will oppose you. So, yun po ay naranasan ko maraming beses since na I became a follower of Jesus. So, yun lang po siguro. Yung may share ko sa inyo na expect na yung sabi nga ni Ate Malen, if you do good, they will criticize you. If you do bad, they will as well criticize you. They will criticize you more, Yeah. Pastor. So do good na lang tayo para less. Do good na lang. Okay, thank you po. Yan lang po. Thank you po, Pastor Bert. I-message po si Sister Giselle, sabi niya po, I haven't personally experienced people shaming my beliefs. But what I can relate to this is that I've seen the disrespect aimed at our church and leaders, and it's been difficult to watch. When that happens, I know I don't want to stay neutral. For me, it's important to support the church and our earthly shepherds. Though I might not always voice it in my heart, I'll always stand with them. I know speaking out can cause tension, but I believe it's crucial to defend what's right and honor the truth. I try to respond with love and understanding, but when it comes to my faith, I feel it's important to stand by what I believe in. Thank you for sharing, Sister Giselle. And let's call on Tita Fepot. Tita Fepot. Have you ever been in a situation where speaking the truth causes something? Maraming sitwasyon na akong na-experience yan, pero I have one in mind. I remember, nung nag-work pa ako sa registrar's office ng UST, kasi graduation period na yon, nagko-compute na kami ng mga grades. Tapos gabi yun tinawag ako ng assistant registrar kasi meron siyang anak ng kaibigan niya na binigyan yata ng honorable dismissal, gustong pumasok sa UE. Tinawag niya ako kasi ako ang head ng commerce department. Sabi niya, Pepot, gawa mo to ng transcript, temporary transcript, tanggalin mo lahat yung mga bagsak. May tatlo siyang bagsak kasi pag nag-transfer, pagka sa ibang eskwela, hindi ka mapapasok pag may bagsak ka. So, hindi ako komportable kasi bakit mo tatanggalin kahit temporary transcript lang yun? Sabi niya, ang sama ng mukha niya, galit na sa akin, tanggalin mo kasi napapahiya na siya doon sa kaibigan niya. So, wala akong choice kundi tinanggal ko. Pero hindi ako nakatulog nung gabing yun. Kinabukasan, punta ako sa register namin. Sabi ko, boss, sir, sabi ko, si sir, yung assistant register natin, meron siyang pinagawa sa akin temporary transcript kagabi, pinatanggal yung 3 bagsak. Sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, sige, pabayaan mo yan, temporary transcript. Once na kumuha ng original transcript yan, huwag mong tatanggalin ang 3 bagsak, sabi niya ganyan. Kasi sa registrar po, talagang maraming temptation doon. Meron pa yung mga estudyante nagbibigay sa akin ng 500 sa window, tanggalin lang yung mga bagsak nila. Pero hindi ako komportable sa ganun. Marami kasi gumagawa sa mga office mate ko na tumatanggap sila, mabigay lang ng diploma o makagraduate lang kahit hindi pa dapat gumraduate, gano'n. So, nung pagkakausap ko sa registrar, naging komportable na ako, sabi niya, basta Pepot, pag nag-apply na yan sa iyo ng original transcript para oras na mag-transfer, ibalik mo yung 3 bagsak. After that, nung kinausap ko ng boso, sabi niya, tsaka sa susunod, sabihin mo sa akin, pag may papagawa siya. So after that, naging komportable na ako. At least ako na nasabi ko sa register namin yung ginawa ng assistant register na request sa akin. Yun. Kailangan kasi, ever since kasi hindi ako talaga, pag bagsak ang estudyante, talagang gagawin ko, ilalagay ko lahat ng bagsak. Hindi ako yung nagtatanggal ng mga kahit temporary transfer. Yun lang po. At least naging comfortable na ako kasi nasabi ko na sa registrar. Yun lang po. Thank you. Ayun. Thank you po, Tita Fepot. Good evening, Tita Baby. Tita Baby, do you have anything to share? Or are you available to share?
Unmute po kayo, Tita Baby. Nakamute po kayo. Naririnig niyo po ako? Opo. Good evening. I-share ko lang po yung dahil sa paggawa ko ng tama, kung ano yung stand ko na tama. Itong nangyari sa akin ngayon na may nangyari sa amin ni Jonas na hindi maganda. Dahil yon sa pag-stand ko doon sa pinapagawa sa akin ng kapatid niya na hindi tama at ginawa ko lang yung ano yung tama sa Panginoon nang dahil doon nagkaroon ako ng problem dahil yun na nga si Jonas Sa pag-share. Let's call on Pastor Bong. Pastor Bong, nandiyan po ba First, kayo? good evening ulit sa inyo. Good evening po. Sa akin, may relate ko kay Sister Janet ba, yung experience niya. So, I was teenager before na born again ako. Sarado Katoliko ang family namin. In fact, pagdating ng alas 6 ng gabi, may rosary, may nobena. Nakaluhod sa altar, parang ganun ba? Kami magkakapatid sa may mother ko. Then, nung born again ako, parang iba na yung pagtingin. Parang ostracized ba ako sa family. But I thank God, later on, over the years, mga kapatid ko nakuha na rin. Tumanggap na rin. So, I thank God for that. Then, standing for the truth, sa trabaho naman, sabi lang sa akin ang opisina ko, hindi ka pwedeng mag-testify dahil hindi ka marunong magsinungaling, baka masabi tayo, parang ganun ba? Sa mga, just in case may argumentation sa trabaho. So, as much as possible, lalayo ako. So, ayun lang po. Salamat. Salamat po, Pastor Bong. Si Pastor Jeff po. Pastor Jeff, anything you'd like to share? Oo, may naalala ko yung ako ay yung trabaho ko noon ay head for spiritual affairs and HR. So, bilang HR, you take care of yung mga employees, kinoconnect mo siya sa upper management. At the same time, ako rin yung school chaplain ng estudyante at saka um, ng mga empleyado. At ako rin yung chief guidance counselor. So this is a Christian school sa Manila, high-end Christian school, no. Medyo mayayaman yung mga estudyante, mga anak ng artista na born again, mga ganun, mga singer, mga basketballista, mga ganun. Mga mayayamang politiko, mga ganun. Anyway, ano naman yan open book naman yung naging story na yun. Ang nangyari, uh, I don't know if you still remember, there was a viral sex scandal video ni Ethel Buba. Ewan ko naalala niya nung many years ago. No? And it came to my knowledge sa office ko na sabi sa akin ng assistant namin na merong insidente sa faculty lounge na may isang teacher, inopen niya yung video, no? Tapos shinare niya sa lahat ng teachers. And then sa faculty lounge, so lahat ng mga teachers, nagpasapasahan sila, no? Shinare nila, pinanood nila, tapos tawanan sila ng tawanan, blah, blah, blah. So ako naman, syempre, bilang HR, it is my legal right na magtanong, no? So I asked them na mag-submit ng incident report kung ano yung nangyari kasi gusto namin malaman, no, for proper investigation. So syempre na-ostracize ako, na-cancel ako at saka na-bash ako, no, na malupit na malupit. Ako daw ay isang Hitler. Napakalupit ko daw, napakahigpit, no?
Para daw akong isang principal ng eskwelahan na lagi nagpapatawag, no? Pero sa akin naman gusto ko lang maliwanagan ano ba yung nangyayari, di ba? Kasi kailangan marinig mo yung side nila. And it must be in a written form kasi HR kumbaga dapat documentation, di ba? So, malaki, mga 80% siguro ng teachers and staff na involved dun sa problema na yon, and nagalit talaga sa akin. So ibig sabihin, no, baga kinwestiyon nila yung authority of my leadership, no. Bakit ba, sino ka ba, 'di ba? Sabing ganun sa akin. Kasi nagpa-meeting na ako. So may tumayo, sabi, bakit, sino ka ba para magsulat kami sa iyo ng ng explanation, 'di ba? Paano kung ayoko? Sabi niya gano'n, no? Sabi ko, sige, explain ko kung sino ako. Yan, hindi ko mapapaliwanag kasi kako, pribadong ano yun pagkatao. Pero explain ko kung ano ako. No? Una, I represent yung HR. Meron akong legal authority na magtanong sa inyo. Pangalawa, kasi may in violation ng HR laws. Pangalawa, ako yung school chaplain, 'di ba? So meron akong moral and spiritual authority, 'di ba? At ako rin yung chief guidance counselor. So medyo na ano sila kasi pinatawag ko na yung corporate lawyer ng school at kasi parang umabot sa magreklamo sila nun sa ano yun, ano yung sikat nun? Hoy, gising! Yun. Irereklamo nila, no? So, baliktad na. So, imagine reminder lang, this is a Christian school. At lahat kami Kristiyano. Pero kita mo yung pinagdi namin pagkakaintindihan, di ba? Paano kami i-confuse ng enemy? Tapos, and I explained to them, sabi ko, kaya ako kayo pinapasulat para explain, para mabasa ko, hindi yung papasa ko ng judgment o bibigyan ko kayo ng memo, wala naman akong alam, di ba? Kumbaga, it's a clarificatory system. No? Parang clarify nyo lang ano nangyari. Kung wala ka naman doon, di sulat mo, wala ako doon, wala ka nalaman dyan, di, wala tayong problema. The problem is yung guilt kasi overwhelming at alam nila lahat na mali sila. So dinadaan nila sa taas ng boses, dinadaan nila sa galit and so on. So what happened is that nagkaroon kami ng retreat no, after noon. Nasa ano kami na nasa La Union, naalala ko pa. Uh, Doon sa La Union, merong part doon na sinishare ni Pastor Sunday na pagpapatawad, no? And pag-amin ng kamalian. So, ako naman, unbothered ako. Hindi naman ako yung gumawa ng mali. Kumbaga, nakakatulog ako ng mahimbing. For so many months, hindi sila nakakatulog ng mahimbing. No, nung retreat na yon, nakita ko talaga na maraming teachers lumapit sa akin, humingi ng tawad, humingi ng, at inamin yung pagkakamali na mayabang kami, sabi nila, na mali na nga kami, ikaw pa yung inano namin. Kumbaga kasi, ang pinaliwanag din ni Pastor Sunday, kapag hindi namin in-uphold yung tama, sino pa ang magtatama sa atin? Imagine nyo anong klase ng leader kapag lahat sinang-ayunan yung mali, di ba? And yun. Pero ang nakakatuwa, there were like, nandito na ako sa Amerika, no, many years na after. Saka pa lang nag-message sa akin na, Sir, ano yung nangyari nung araw, pagpasensyahan mo na ako. Nakakatuwa, no? Baga, although parang ang tagal na bago ma-realize. Pero ang masaya doon, ang tunay na Kristiyano talaga, tagmamahal sa Diyos, ay may pagpapakumbaba, no? May repentant heart, kumbaga, at ihingit-hingi ng paumanhin, lalo na sa Panginoon, doon sa mga taong hindi nila nakasundo. No, lalo na kapag concern lang naman sa iyo yung tao. Parang tatay mo, 'di ba? Parang baga sinabihan ka ng tatay mo na wag mong gawin 'yan, masama 'yan. Pero pag nagrebelde ka at nagalit ka, kanino bubukol yung yung pain, 'di ba? Sa iyo kasi ikaw yung mali, 'di ba? Kaya dito sa panahon ngayon na yung mga tao punong-puno ng galit, no? Biro mo, umabot sa pagkapatay doon kay Charlie Kirk, no? Isang healthy debate lang naman yung ini-engage niya para mabuksan ang isipan ng kabataan, di ba?
At saka universidad nga eh, di ba? Ang lagay puro left-leaning ideas lang, di ba? So, kumbaga, dapat ah, malaya tayong magpalitan ng kuro-kuro. Pero hindi naman sana aabot doon sa pag-persecute, no? Kagaya ng ginawa kay Stephen, no? So, sa atin, ah, sa mga pagkakataon sa buhay natin, hindi masama na magkaiba kayo ng pananaw sa buhay. Pero sana ma-remain yung respect, no? Kasi yun ang ano, that separates us bilang Kristiyano sa ibang mga relihiyon, no? So ako yun ang unang kong na-realize noon doon sa experience kong yun sa Christian school na yun na kumbaga yung respeto importante. Huwag mo na respeto yung tao, sige, karapatan mo yun. Pero respeto mo yung kanyang opisina. Diba? At doon, nakita ko rin kung paano inayos ang Lord, how those teachers and some staff na umiyak talaga sa Panginoon at humingi ng pagkakama. Kasi paano mo naman ilalaban yun, di ba? Christian school tayo, nanonood ka ng Ethel Buba sex scandal sa teacher's lounge, oras ng trabaho, di ba? Parang kahit sa anggulo, umabot tayo ng Supreme Court, di ka mananalo, di ba? So, kumbaga, yung ano eh, kumbaga, okay paglaban ng ating mga pananaw kumbaga, whatever we wanna fight for, but isipin natin mabuti palagi na ito ba ginagawa ko to para mag-against lang sa tao or nag-against na ako sa Panginoon? Ayan. So, obviously, yung pumatay kay Charlie Kirk ay nag-against sa Panginoon. Yung pumatay kay Stephen, di ba? Nag-against sa Panginoon. Pero look at Paul, isa siya sa mga nag-approve para batuhin at patayin si Stephen. Pero look at him when he was confronted by God sa road to Damascus, no? Talagang talagang in-embrace niya si Lord at talagang binago yung puso niya at talagang simula noon nag-ano na siya, naglingkod na siya sa Panginoon. Yun. Salamat, Chai. Thank you. Salamat po, Pastor Jeff. Basahin naman po natin sabi ni Liana. Share ko lang po, nung nag-start po ako pong mag-work, kapag nagsabi ka ng totoo na hindi normal na ginagawa ng mga ka-work mo, they will cast you out. Yung kaparehas ng nangyari kay Pastor Jeff. Sabi niya pa, before I care of what will people think of me, that cost my peace and sobrang liit yung tingin ko sa sarili ko. But now I don't really care anymore. I only care what God would think of me. And for as long as I did good in His eyes, the rest doesn't really matter. Thank you, Liana. Sabi naman ni Ate Darren, good evening. Naalala ko po nung grade 6 po ako kasi mostly sa mga classmates ko, Roman Catholic. May grupo na mga sa class namin noon, mga katekista. Tapos parang tinatanong nila ako noon about why I don't believe Mary and mga saints. Kasi alam nila noon na Baptist Christian po ako. What I said na lang po sa kanila, wala naman sinabi sa Bible na worship natin sila. Ang sinabi na isa lang ang ating sasambahin ang Diyos na nagpakamatay sa ating kasalanan at lumikha sa atin. Doon po dami nilang sinasabi sa akin at di na po nila ako masyado kinakausap. Pero although kahit nangyari yon, I still praise God kasi nung nagkita-kita kami sa alumni namin at pag may mga events na kung saan kami nagkita-kita, pag mag-pray to start, ako yung pinag-lead nila. Hehe. As Christians po talaga, importante na may readiness po tayo to defend the gospel. Kasi di po natin alam yung biglang attack ng enemy. We should be prepared to give an answer to everyone, lalo na sa mga nagtatanong about your faith. Sino pa ba natawag? I think natawag ko na po lahat. So, to be honest, personally, I haven't really experienced this kind of situation in my life yet. Where speaking the truth would cost me something really big. But I want to, and I really want to. I actually want to be in that place where I'm tested because I've been inspired by people like Charlie Kirk, our earthly shepherds, our pastors, Pastor Jeff, who are so bold in speaking the truth, kahit na ano pa man yung sabihin ng iba. Recently, I realized something as well, and I haven't really felt sad in a while, kaya medyo hindi po ako interactive today. But one of the few times I was really devastated was when I felt personally attacked. Not because of me, but because minamak po yung ating Panginoon.
And na-break po yung puso ko doon, especially sa today, yung nangyari today. Pinakita sa akin na if yung world can boldly mock God, then we should be just as bold, if not more, in standing up for our Lord. That's why I don't want to be neutral or lukewarm. I want to be ready to speak the truth with courage, kagaya ni Stephen, even if it means being condemned by others. So mga kapatid, hindi man tayong lahat ay haharap sa mga bato kagaya ni Stephen sa pangbabato. Hindi man tayo nasa City Hall kagaya ni Vico Soto. Hindi man tayo nasa mga rally na sinasacrifice yung mga trabaho natin, mga katawan natin, masaktan na tayo lahat. But bawat isa sa atin sa mga pang-araw-araw nating buhay, kagaya ng shinare kanina ni Tita Malin, sa school, sa work, sa mga family natin, we will face moments where we must decide, do we stay silent to keep the peace or do we speak the truth to honor Jesus? We do this in our own different ways. But we must remember that we should not be neutral. We should not be lukewarm. And it's far better to be canceled, kung tawagin, by people and condemned and commended, should I say, commended by God than to be praised by people and be rejected by God. So yun lamang po, marami pong salamat sa lahat ng inyong mga na-share. Sana po may napulot ang bawat isa sa atin at may apply po natin to sa mga pang-araw-araw nating buhay. Lord, maraming salamat po sa halimbawa ni Stephen who spoke the truth even when it cost him everything. Bigyan mo po kami ng same courage sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami na mag-stand against corruption, injustice, at sa mga kasalanan. Not with anger, but with love and conviction. Patawarin mo po kami sa mga oras na kami ay naging neutral. And from this day forward, help us become bold, make us faithful, and make us true witnesses of your word. In Jesus' name we pray. Amen. Dumako na po tayo sa ating prayer. Lord, we lift up to you each person sa listahang ito, Lord. Kilala mo po sila by name, yung kanilang mga struggles, at yung kanilang mga pangangailangan. We ask for your blessing over the attendees of our church, over their lives. Strengthen their faith, provide for their needs, protect their families, at ipa-experience mo po sa kanila yung peace at presensya mo, hindi lang mang sa araw na ito, kundi sa pang-araw-araw nilang buhay. We trust as we show their names here and are being spoken right now, that their lives are touched by your hand. We ask for your strength and guidance, peace and protection, kaligayahan at hope na mag-overflow sa kanilang mga puso. May you bring healing and comfort, restoration sa mga may sakit. Draw them closer to you, Panginoon, at gamitin mo po ang mga buhay nila as a testimony sa iba pang mga tao. Lord, for every person, ang mga pangalan nandito, even yung mga wala po dito sa listahan na to, Lord, na umaattend po sa church namin. I-cover mo po sila sa pagmamahal and may they walk in the assurance na ikaw ay laging nasa tabi nila, Panginoon. We entrust them all into your hands. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Prayer for Church of the Nazarene, Ate Faith. Lord, we lift up to you the Church of the Nazarene. Lord, we pray first sa aming General Superintendent, BC Crocker, Chambo, Sandberg, Daniels, and Sarmiento.
Also aming District Superintendent Mark Liman, the LA District Advisory Board, and the District Office staff, Janet Wilkins. Lord, we pray for these people, God, as they oversee, Lord, yung mga decisions, mga iba't ibang mga churches. Lord, we pray for your wisdom to be upon them and give them divine insights, Lord, and protect them and their families, Lord. And I pray that there would be unity, God, among them, Lord. We also lift up to you our local church board, Pastor Jeff, Pastor Bong, Tagerli, Rachel, and the LV, Lord. We pray that you would continue to bless them and give them wisdom, Lord, as well. Especially when it comes, Lord, sa mga decision, business aspect, Panginoon, ng simbahan, Lord. Ingatan niyo rin po ang kanilang mga pamilya, pagpalaan niyo rin po sila. Ganon din po sa aming mga pastor, Pastor Jeff, kay Pastor Bert, Pastor Bong, Pastor Rave, and Pastor Cled, Lord. Salamat po sa aming mga pastor. Salamat po sa buhay nila. We continue to declare good health, your supernatural provision, your protection over their mind, God, their spirit, God, their soul. And I pray, Panginoon, that you would protect them against any schemes of the enemy, kanila po at sa kanilang mga pamilya, Lord. We also pray for the other congregation, LA Campus, the English congregation leaders, Lord, Josue and Bella Tequila, Michael Mata, Dan Deer, Pedro Torres, sa Spanish po, Juan and Lina Fajardo, and Gladys Rosales, sa South Korean, Kieson Lee, Moon Yu Lee, North Korean, Jongwon Lee, Haesuk Lee, the MCB staff, Star, Curtis, Nick Minor. We pray for also for the New Covenant Academy and the Filipino Nazarene Churches, Pastors Det, Sonny, and Pastor Dondi, Lord. We also lift up to you this congregation, these people, God, yung school. Lord, may your divine protection be also upon them, Lord. May you continue to bless their respective ministries din, Panginoon. Kayo po magpalago. Kayo po, Panginoon, ang gumabay at patuloy na protection po ang igawad niyo po, Lord, sa lahat po ng mga congregation na to, Lord. And let there be unity, God, among the members of the LA Campus, Lord. Thank you, God. Give you praise in Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah, patuloy po kami sa diwa ng panalangin. Lord, nilalapit ko po ang aming mga kapatid na humihingi ng panalangin, mga prayer request nila sa iyo, Panginoon. Si Janelle, yung job interview niya, Lord, pangunahan mo po siya, Panginoon. At ipagkakaloob mo po ang pinakamagandang trabaho para sa kanya, Lord. At alam po namin, Panginoon, na hindi po maapektuhan yung kanyang pananambahan. Yun po ang aming panalangin sa kanya, Lord. At alam ko po, Panginoon, yung desire ganoon din po yung desire ng puso niya, Panginoon, na kahit meron siyang trabaho, makaka-attend pa rin po siya sa mga gawain. In Jesus' name, ganoon din po yung home dedication ng Valdez, Sagahon at Ruiz, Lord. Sorry po ang manguna sa kanila, Panginoon. At i-provide mo po ang lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon, at maging happy po lahat ng mga magsisi-attend doon, Panginoon, at magiging blessing po ito, Panginoon. In Jesus' name, yan din po yung request din po, ang prayer request din po ni Jasmine, Lord, yung approval for increase in hour na kanyang trabaho, Lord. Alam ko po na ipinagkaloob mo na po ito sa kanya, Panginoon. At ngayon pa lamang po pinasasalamatan na po namin ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil siya po isang blessing sa amin, Panginoon. Ganon din po kay Faith, yung sleep better, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, na bibigyan mo po ng mahimbing, mapayapa at matahimik na pagtulog sa si Faith, gabi-gabi, Panginoon, para po lumakas po silang ina, Lord. Alam ko po, Panginoon, na kailangan po nila ng
ng tulog na madami, Panginoon, para sa kanyang pagbubuntis. At alam ko po na ipagkakaloob mo ito sa kanya, Lord. Alisin mo po yung mga alalahanin niya, Lord, at ikaw po, Panginoon, ang mangunguna sa kanyang pagtulog. In Jesus' name, meron din po kay John San Andres, broken femur, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat. Ipagkakaloob mo po kung ano man po, Panginoon, ang kanyang pangangailangan sa mga sandaling ito, Panginoon. At ganoon din po kay Charlie Pierce at ang family niya, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, na nalulungkot po kami sa nangyari ito, Panginoon. Pero yun ang kalooban mo para sa kanya, Lord. Kaya pinapanalangin na po namin ngayon yung family niya. Lord, pangunahan mo po siya, pati na po yung mga anak niya, yung asawa niya, Lord, at ang buong sambahayan niya, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mangunguna sa kanila, Panginoon, at alam ko po, Panginoon, na hindi mo sila kalilimutan, Panginoon. Ganoon din po kay Nicole, Night Duty Protection Interview Hospital, September 11, Lord. Kay Nicole pa rin po, kung ano po, Panginoon, ang kalooban mo, siya pong mangyari sa kanya, ganoon din po yung interview niya sa September 11, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang manguna sa kanya, lahat ng mga itatanong sa kanya, matasagot niya ng tama, Panginoon, at mabibigyan po siya ng magandang time, magandang araw sa kanyang pagtatrabaho, Panginoon. At ganun din po kay My Beans, favor po sa aming trabaho, makomplete na pong ang list up namin, Lord. Ganun din po yung kahilingan ni May, ni Beans, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, ipagkaloob mo po sa kanila ito, Panginoon, yung desire ng kanilang puso, Panginoon. Alam ko po na walang nalilingid sa iyo, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mangunguna sa kanila kung ano man po ito, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, ipinagkaloob mo na po ito sa kanila. Ganon din po yung mga manager, yung panalangin din po ni micromanager, Carol Mendoza, knees problem. Lord, kagaya ng aming pastor, may knee problem. Lord, bigyan mo po sila ng kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Bibigyan mo po ng kagalingan itong mga tuhod na ito. Bibigyan mo po ng kalakasan, Panginoon. At sila po ay makakalakad ng maayos. In Jesus' name, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, walang imposible sa iyo, Panginoon, dahil alam ko po, Panginoon, na ikaw ang aming great healer. Pagagalingin mo po ito, Panginoon. At lahat po ng may mga problema sa tuhod, Panginoon. In Jesus' name. Yung kay Jurel po, salamat po sa Panginoon dahil wala na po yung sumasakit niya dito sa tagiliran niya, Lord. Salamat sa ating Panginoon, Lord. Answered prayer po. Kay Tita Pepot po, yung copy niya, check up po for tomorrow. Lord, alam ko po, Panginoon, na pinagaling mo na po si Tita Pepot. In Jesus' name, Lord, at yung check-up niya, Lord, magiging maayos po at mabibigyan po siya kung ano man po, Panginoon, yung dapat niyang i-take na medicine para po tuluyan na mawala yung ubo niya. Yun po ang pagkakaloob bukas sa kanyang pagpapacheck up. In Jesus' name. Ganun po si Besard, healing po, kung ano po, Panginoon, yung sakit na dinaramdam niya ngayong araw na ito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang aming great healer, Lord, pinagaling mo na po siya. In Jesus' name. Ganun po kay Nanay Erlinda, Charito, healing din po. Lahat po, Panginoon, ang may mga karamdaman, Panginoon. Ipagkakaloob mo po ang kagalingan, Panginoon. Sa iyo po kami nagtitiwala, Panginoon. Sa iyo po kami umaasa, Panginoon, na lahat po ng hinihiling na kagalingan, Lord, ipagkakaloob mo, Panginoon. Hindi pa po namin ito sinasabi. Alam mo na po, Panginoon, na nasa puso namin, Panginoon. At hindi ka pubingi para hindi kami dinggin, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, ng aming mga kahilingan sa iyo, Panginoon. Ang ganun din po kay Dave, yung legal dispute for work. Ikaw po, Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat. Lagi ko naman sinasabi na walang imposible sa iyo. Lahat po, Panginoon, na ipinalangin namin na ito, Panginoon, ay tutugunin mo po, Panginoon. Dahil kapag ikaw ay nangako, tinutupad mo, Panginoon. Lalo na po sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat salamat dahil ikaw ay mabuti sa lahat, Panginoon. Yung pag-ibig mo sa bawat isa sa amin ay
nagmamaliw, Panginoon. Laging sariwa bawat umaga, Panginoon. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Kaya ngayon pa lamang po, tinanggap na po namin ang lahat, Panginoon, ng mga kahilingan ito, Panginoon. At ngayon pa lamang po, Panginoon, pinasasalamatan na po namin ito dahil ikaw ay Diyos na napakabuti sa bawat isa sa amin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you po, Mama Josie. Sister Chani. Thank you, Lord. Hallelujah. Father God, we just come to you tonight, lifting up to you, Lord, si Brielle. Sa kanyang skin problem, we pray for DS Ryan Cardinal, Lord. He's been suffering a stroke at brain surgery. We pray for your healing to come upon him, Lord. We pray for Chris Albert, for Rachel, and for Julian Castillo, healing for their cancer, Lord. We pray for Alan, for his heart disease. God, we pray that you will touch their bodies, Panginoon. Jadeline Marquez, we pray for mental hygiene, that you will heal his mental state, Lord. We pray for Tessia Laureano, Aurelio Tapang. We pray for fast recovery and complete healing. Lord, we pray for Susan and for Patrick Noel, that they will be able, oh God, to walk and join the church. We pray for New Hope Duarte. Pray for Pastor Dondi, for your leaders. We pray for wisdom and understanding and anointing as they lead the church, Lord. We pray for the Light of the World Church of the Nazarene, headed by Pastora Det. We pray for the pregnancy of Faith and Angeli. Lord, we pray that you will just, Lord, make this pregnancy to the completion, Panginoon. Whatever you have started, God, you will complete. We pray for Dar, smooth processing of her citizenship and job hunting for Marla, for Michelle, for David, Maranan, and yes, even for Nicole, God, may just make doors open for them. We pray for Acosta Dumok family for the smooth processing of their properties. We pray also, Lord, for all the drivers. We pray for safety, that there will be no accidents and there will be no untoward incidents, Lord. We pray for the Hollywood housing management and the tenants. We pray that no untoward incidents that would happen in their respective apartments, Lord. Giselle for her car insurance claim, for Pastor Sunday, for Daddy Tony, for healing, Lord. Pag-iingat sa mga night workers, para the survey of JD Company, for Hazel, for Mission Field. God, we just lift this up to you, Lord. God, you know the concerns of your people. And Father, we pray that you will just individually strengthen your children, oh God, whatever concerns them. Lord, we know that importante sila sa iyo, Panginoon. Ano man yung mga kailangan po nila, palakasin mo ang kanilang mga pananampalataya, spirit, soul, and body be healed in Jesus' name. We pray that you will just continue to strengthen, Lord, each and every family represented din po sa mga nabanggit na mga pangalan. Pagpalain mo po ang bawat isa. Lord, we pray that you will just hide, Lord, your people under the shadow of your wings, and we declare that no weapon against them shall prosper. Lord, we declare that whatever you have started, God, lalo na dun sa pregnancy ni Jelly at saka po ni Faith, Lord, you are going to bring it into completion. Yung babies nila, Panginoon, Lord, they will be in full term. No, no health concern. Wala pong, they are okay po lahat yung pangangatawan, yung health ng baby nila. Panginoon, marami pong salamat. Kayo ang Diyos na nagpapagaling. Kayo ang Diyos na nagbubukas ng lahat ng mga oportunidad. Kaya nga po sa oras na ito, yung mga nabanggit po namin sa panalangin ito, Lord, bibigyan mo po ng kasagutan ng lahat ng mga pangangailangan. Thank you, Father God, in Jesus' name. Amen. Thank you po, Tito Jan, for connecting events, programs, projects, evangelization, discipleship missions. We are Aldrin.
Dear Lord, thank you, Lord God, for tonight. Thank you for the lesson that we have learned to be bold, Lord God, and strong in our faith, Lord. And Lord, we thank you for our church and our connecting events, programs, projects, evangelism, discipleship, and missions, Lord. We pray for alumni night on October 3rd. And we also pray for the Pastor's Appreciation Day on October 5th. We pray for the Pastor Death's installation, 3 p.m. At Pomona on October 11th. We also pray for alumni and Magubat renewal of vows on November 7th. Pray for Workers' Appreciation Night on November 23rd. And we pray for Silak overnight Friday and Saturday, November 28 and 29, and Alap night on December 5. Lord, thank you, Lord God, for the opportunity, Lord God, to serve you and have ministries, Lord God, in our church. Lord, we pray, may your spirit be present always, Lord God, in everything that we do, in everything that we plan for. May you lead us, Lord God, and give us instructions, oh Lord God, on how to invite, um, on how to handle the events, Lord God, and to make it a spirit-filled experience, Lord God, and may it be memorable and unforgettable, that we can experience you refreshing in a refreshing way. We can feel your presence, Lord God, your glory, Lord God, and we just pray for new souls, more new souls, Lord God, to get to know you, to fall in love with you, Lord. Lord, we just pray that may your hand be upon all of these events. May you take control, and we pray for our leaders, all the workers, Lord God, and Lord, we pray for more workers. For the harvest is plenty and the workers are few, Lord God. We pray, may you send more committed and workers who are devoted to serving you, Lord God, and serving your people. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Any popcorn prayer? Panginoon, tinataas namin muli sa aming pag-aayuno at panalangin ang aming simbahan, Panginoon, bilang isang pamilya, Panginoon. Panginoon, tinataas namin yung maselang pagbubuntis nila Angeli at saka nila Faith, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang humipo sa bata, Panginoon. Pangalagaan niyo silang mabuti, yung dalawang bata na to. At dalangin namin na bigyan niyo po ng wisdom yung mga ina, yung magulang. Ganun din, Panginoon, yung mga doktor at nurses, Panginoon. At palagi niyo pong padala, Panginoon, ng inyong mga anghel upang alagaan ang kalusugan nila Jelly at nila Faith, Panginoon. At gayon din ng mga baby na nasa loob ng kanilang tiyan, Panginoon. Dalangin namin na matigil, Panginoon, yung mga spotting, Panginoon. At kayo po, Panginoon, ng bigyan ng papuri at pagsamba kapag nakita na namin itong mga cute na bagong mga babies sa aming simbahan, Panginoon. At nagpapasalamat kami bago kasi kami manalangin, Panginoon, ay sinagot mo na ang aming panalangin. Tinatasin namin, Panginoon, si Tatay Tony, Panginoon, i-restore nyo, Panginoon, yung kanyang yung kidney, yung kanyang liver, yung kanyang lungs, Panginoon, yung heart, Panginoon. Panginoon, i-touch mo po yung katawan niya, ibalik niyo po yung magandang pangatawan niya, yung kalusugan niya, Panginoon. Dalangin din namin na bigyan niyo po siya ng wisdom, Lord God, at kapayapaan sa puso na sundin lahat ng payo ng doktor, ganun din, Panginoon, ng kanyang mga kamag-anak, Panginoon, upang mabilis po siyang gumaling at makarecover, Panginoon. Dalangin namin patuloy niyo siyang dalawin at palagi niyo po siyang yakapin, Panginoon, sa mga oras, Panginoon, ng confusion. Gayon din, Panginoon, na patuloy na paggaling, Panginoon, ng kanyang pangangatawan. Panginoon, tinataas din namin sa inyo si Pastor Sunday, Panginoon, na nag-undergo ngayon, Panginoon, sa mga series of test, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, kagaya ng sinabi niya, Panginoon, na hindi patungkol sa nangyayari sa aming buhay, kundi patungkol sa kadakilaan at kagalingan at kapangyarihan ninyo, Panginoon. Loobin niyo nawa, Panginoon, na i-comfort niyo rin, Panginoon, si Pastor Sunday sa kanya nararamdaman ngayon.
yung kanyang buong pamilya, Panginoon. Mag-provide kayo, Panginoon, para sa kanya, sa kanyang pangailangan. Dalangin din namin, Panginoon, na mabilis na recovery at total healing para sa kanya, sa kanyang pinagdadaanan ngayon, sa kanyang kalusugan, Panginoon. Panginoon, tinataas namin, Panginoon, yung matagal ng pag-ubo ni Sister Pepot, Panginoon. Ipuin niyo po, Panginoon, si Sister Pepot. Tanggalin niyo po, Panginoon, yung ubo. Kayo po, Panginoon, ang magpagaling sa kanya, Panginoon. At ibalik niyo po, Panginoon, yung sigla, Panginoon, kay Sister Pepot. Panginoon, sa araw na to, ay lahat kami nalulungkot at itinataas namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga lungkot, aming mga pighati sa mga present day Stephen, Panginoon, ay nagkakaroon, Panginoon, ng mga ganitong pagkakataon kung saan nababiolate, Panginoon, ang mga karapatan pantao, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang buong pamilya ni ni Brother Charlie Kirk, Panginoon, na kanyang asawa, kanyang mga anak. Kayo, Panginoon, ang umipo sa mga oras ng pagtatangis. At ito yung unang gabi, Panginoon, na alas malamang ay mahirapan sila makatulog sapagkat hindi mahirapan silang tanggapin na wala, Panginoon, ang kanilang ama, hindi na babalik ang kanyang asawa. Dalangin namin, Panginoon, na kayo pong yumakap sa buong pamilya, lalo na sa mga bata, sa kanyang asawa, sa kanyang mga kamag-anak, magulang, kapatid, at mga taong iniwan, Panginoon, sa ministry at sa kanyang gawain. Dalangin namin, Panginoon, na magsilbi, Panginoon, ang pagkakataon na ito upang pag-alabin mo ang mga puso ng mga bawat Kristiyano na tumindig sa katotohanan at ipaliwanag palagi kung ano ang tama. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy po kayong ah, maging evident sa buhay ng aming simbahan, lalo na sa aming pag-celebrate ng 41st anniversary. Kayo po ang aming um, espesyal na guest, Panginoon, at naway presensya niyo ay lukubin ng aming simbahan, Panginoon, at kayo po ang magbigay saya at sigla sa aming lahat sa pag-celebrate namin ng inyong kabutihan at kami ay forever grateful sa inyo. Lain namin to, Panginoon, sa ngalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Closing prayer and benediction, Pastor Bert. Yeah, praise God. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa lahat ng aming mga naidalangin. At karagdagan din po, Panginoon, na aming tinataas ang iyong bansang pinili, your chosen people, your chosen nation, Father God, ang bansang Israel. Lord, we continue, as you have said, remember Israel, na pray for the peace of Jerusalem. Nawa, Panginoon, sila rin ay makakilala sa inyo na tunay na Mesayas at ganun din ang mga taong nakakalibot sa kanila, Panginoon, maging sa Gaza, sa Palestine, lahat ng mga karatig bansa na ng Israel, Panginoon, sila rin ay makakilala sa inyo. Lord, we lift them up to you, Father God. And as well, Lord, we lift up to you our native land, ang aming bansang Pilipinas, ang aming mahal na bayan na nagdudusa, Panginoon, sa panahon ito dahil sa mga kagawan ng mga tao na walang pakialam, Panginoon, sa aming bansa o sa mga kabuhayan ng mga kababayan namin na nalulugmok, Panginoon, o sa kahirapan dahil sa kanilang mga kasakiman, Panginoon. Lord, nawa na sila rin ay ma-expose, Panginoon, sa katotohanan at ikaw, Panginoon, ang kanilang makilala. At tinatas namin ang aming punong presidente, Panginoon, si Ferdinand Marcos Jr. Nabigyan siya ng wisdom at ng kanyang lahat ng kabinete, maging sa Senado, sa Kongreso, na that they will stand for the truth, Father God, na gaya ng aming natutunan sa gabing ito. Nawa sila'y manatiling kahit na mahirap, Panginoon, ito'y kanilang harapin, Panginoon, ang katotohanan at tanggapin nila, Panginoon Diyos. Pagpalain mo rin ang aming bansang Amerika, Panginoon, lalong-lalo sa pamumuno ng ating presidente, si Trump. Alam namin, Panginoon, na ang buhay niya, Panginoon, ay na minsan nasa bingit din ng peligro, Panginoon. So, continue to protect him as well, Father God, at lahat ng mga na namumuno sa bansang ito, Panginoon, and give them as well the wisdom how to run the
government, Father God, ang bansang Amerika. Salamat po, Diyos, pinupuri ka namin at ang mga iba pang mga aming dalangin nawa ito ay inyong madinig, Panginoon, sa aming mga pansariling debosyon, ng aming mga pakikipagniig sa inyo, Panginoon Diyos. So salamat po sa gabi ito as we continue and as we retire tonight, Lord, continue to watch over us, mga anak namin, mga pamilya namin, Panginoon, na minsan na hindi namin kasama, nasa ibang lugar sila, Panginoon, sila rin ay yung ingatan at pagpalain, Panginoon. Salamat po, Diyos. As we retire tonight, let your blessing be upon us, Father God. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you very much po, Pastor Bert. Buksan na po natin ang ating mga bintana. At naiwag. Picture. Ayun, nawala ako. Sorry. Sorry. Okay, Jai, basahin lang muna natin tong ano. Sorry. Apo. Sabi ni PQ, I remember po in college, I received an unexpected message on Facebook from a past classmate from high school. I can remember the full context, but I had posted something about the truth of who Jesus was. And the person sent a long message calling me names and challenging my beliefs. I responded with grace and explained my position, but in the end, they chose to end the friendship. And I agree that standing on truth makes people lonely at times, but better to live in truth than in darkness. Thank you, PQ. Sabi naman ni Aileen, I believe I did lose some friendship and maybe trust when I decided to stand up for what was right. It affected me for a second, but I thank God for giving me wisdom to reach out to someone who is more spiritually mature than me and assured me that I did nothing wrong. If it costed me anything because of that, I still praise God because at the end of the day, I have peace in my heart. And in the eyes of God, I did the right thing. Thank you, Eileen. Sabi naman ni Liana, share ko lang po, nung nag-start ako pong mag-work, kapag nagsasabi ka ng totoo na hindi normal na ginagawa ng mga ka-work mo, they will cut you out before, and then the before of what people I care of what people think of me that cost my peace and sobrang liit ng yung tingin ko sarili ko. But now I don't really care anymore. I only care what God would think of me, and for as long as I did good in His eyes, the rest doesn't really matter. Amen. Nabasa na ba yung kay Darren? Sabi ni Darren, good. Apo. Okay, nabasa na yung kay Darren. Okay. Naka-share pa ata, Jaya. Ay, sorry po. Naka-unshare na lang. Ayan. Paano ba? Ayan. Ay, paano ba ito? Stop share. Yan, stop sharing. Ayan, naghihintay na sila. Dali Sorry po. Okay. At the count of three. Count of three. All right. 1, 2, 3, and smile. There you go. God bless you guys. We'll see you on Friday. And of course on Sunday. Bye, Pastor. Bye-bye. Bye, Ebangs. Bye. Thank you po. Bye. Good night. Gising pa pala si Chipaps. Everybody. Bye, Chipapi. Bye-bye. Bye, Chipaps. Good night. Happy Chipapis. Grace Bing.